Okay, so magandang umaga po mga kadadi. So ngayong araw na ito ay linggo. So nakapaglaban na ba ang lahat? So kung naglalaba kayo ngayon, mga oras na ito, so meron pa akong tip o tutorial para makatipid po tayo ng tubig. So kapag naglalaba tayo, napakaraming tubig natin ang nagagamit. So katulad ngayon, so katatapos ko lang pong maglaba. Ayan po. So ang laman po ng washing machine natin ay mahigit sa 3 timba. So ibig sabihin, sayang kung ito itatapon. So ito po yung pag-aaralan natin kung saan natin gagamitin. So katulad ngayon, so ako po ay may alagang rabbit. Ito po yung gagamitin ko panlinis. So ibig sabihin, makakatipid po ako ng tubig kung ito po yung gagamitin ko sa paglilinis ng kulungan ng rabbit. So panoorin nyo po. So bago ko po ituloy yung paglilinis, so patitingnan ko muna po sa inyo kung gaano karami yung kulungan din. So yan po yung ilalim. So marami po siyang pupo ng aking rabbit. So lingguhan po ako kung maglaba, kaya lingguhan din po ako maglinis ng aking kulungan. Okay, so ito yung nabuhusan ko kanina. So medyo malinis na siya kung ikukumpara dito sa hindi pa nalilinis. Okay, so mamaya pagkatapos ko silang buhusan, so titingnan po natin kung nalinis ba o hindi. So continue po tayo. Okay, so ang nagamit ko pa lang po rito ay yung pinaglabahan o laman ng washing machine. So tingnan natin kung ano yung nalinis ko. So ibig sabihin, halos kalahati po o mahigit sa kalahati ang nalinis ko. Pamamagitan lang ng tubig sa loob ng washing machine. Eh paano pa kung meron pa tayong 3 anlaw at isang public conditioner. So ibig sabihin may 4 na batya pa tayo. So yun po ay gagamitin natin mamaya. So ipapakita ko po sa inyo kung saan natin gagamitin. Ayan po, so katatapos ko lang mag-anlaw. So unang anlaw at pangalawang anlaw, ngayon gagamitin natin yung tubig. Okay, so naubos ko na yung unang anlaw. So nandito na ako sa pangalawang batya, sa pangalawang anlaw. Ayan po mga kadadi, so naubos ko po yung unang anlaw at pangalawang anlaw dun sa paglilinis ng aking kulungan ng rabbit. So tingnan po natin kung ano itsura ng kulungan, kung nalinis ba o hindi.
So yan po yung ilalim. So mapansin nyo, halos kukunti na lang po yung pupo. So yung pupo niya ay nakadikit, yung iba. No? Ayan po. Okay, so ang nagamit po natin dito ay yung laman ng washing machine na pinaglabhan at yung unang anlaw at pangalawang anlaw na laman ng ating batya. So ibig sabihin meron pa tayong natitira, yung pangatlo at yung fabric conditioner. So abangan nyo po kung saan ko gagamitin. So ayan, so check natin. So yan po yung nilinis ko. So kita nyo naman kung ano yung diferensya. Ano po? So ito malinis, ito marumi. So ibig sabihin kahit pa paano nakatipid tayo ng konti. So ang ginamit ko lang yung pinag-dryeran ng tubig, yung lumabas. Okay, so meron pa tayong susunod dyan. Abangan nyo na lang muna. May dalawa pa tayong batya rito. So tuturo ko sa inyo kung saan ko gagamitin. So, siguro bago ako matapos sa pagda-dryer, malilinis ko na to hanggang dun sa dulo. So may natitira pa naman tayong ibang tubig. At least maganda siya tingnan. So malinis, hindi siya putik tingnan. Okay. Ayan po, so nasa pangatlong dryer na ako. So ibig sabihin hanggang dito na, no, yung nalilinis ko. So almost sa dalawa, nasa 3 dangkan yung nalinis ko. Okay, so ibig sabihin kada isang dryer na tumatapon ng tubig, so pwede kang makapaglinis ng isang dangkan na flooring. So kung ang bahay nyo ay ganito, naglalaba kayo sa labas o sa terrace, so kung dito kayo nagda-dryer papunta sa labas, so pwede nyo rin gawin to. At least makatipid kayo ng tubig. Okay, so meron pa pong isa. Okay, so mga kadadi, saan natin ngayon gagamitin yung pangatlong anlaw na tubig. No? So kanina ginamit natin yung tubig na galing sa dryer. So dito natin ginamit. So ngayon kailangan natin tapusin. Doon natin gagamitin yung pangatlong anlaw. Then yung matitira ipandidilig natin kasi masyadong malikabo. Ayan po, so isang batya na lang natitira yung pinagbabara natin ng fabric conditioner. Saan ko gagamitin ito? Gagamitin ko po sa loob ng CR, panlinis ng sahig. So ayan po mga kadadi. So I think kahit pa paano luminis po yung aking sahig ng aking CR. Ano po? So kita naman siguro medyo maputi siya. So hindi katulad kanina, as in talagang medyo maitim. Ano po? So sa ngayon, so nakatipid tayo ng halos sabihin na natin na 4 na batya o 5 na tubig. So nakapaglaban na tayo, nakapaglinis pa tayo ng bahay. So yan po yung tinatawag ko na tubig tipid tips.